Hello, ilang oras na lang. Goodbye 2024 and welcome 2025. Actually tayo lang naman mga tao ang time bounded, but si God hindi. Still, napangahawakan natin yung salita niya, that His love is new every morning and great is thy faithfulness. He is faithful before, He is faithful now, and He is still faithful forever. At pag-usapan natin, kung sakali, nasa iyong pag-iisa, sa iyong quiet time, biglang kinausap ka ni God, sa palagay mo, ano yung isa sa sasabihin niya sa iyo? And I will suggest one of possible phrase or sentence or message na pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon ay ito. Nanggaling sa Isaiah 43 verse 18 to 20. Ito ang sabi sa English muna. But forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. For I am about to do something. See, I have already begun. Do you not see it? In other translation, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing new things. I will make a rebel in the wilderness, or I will make blessing sa iyo, sa buhay mo. Din sa Tagalog, maganda po. Isaías 43, talatang 18 hanggang 19. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot. Limutin na ngayon, narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin at sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon, no? Ulitin ko ulit. Kung sakaling kakausapin tayo ng Panginoon, ano yung isang posibleng pwede niyang sabihin? Ito nga po, Isaiah chapter 43 verse 18 to 20. Sa English ang ganda eh. Forget the former things. Kalimutan mo na yung mga nakalipas, past failure, past glory, because I am doing a new thing. Laging may mas magandang bagay na ginagawa ang Panginoon. We have common denominator. Maaring nung nakalipas, marami tayong failures, marami tayong mga hindi nagawa, o nagawa man medyo kulang. Or marami tayong mga naging, alam mo yung masasayang bagay. Pero sinabi ng Panginoon, forget the former things. Do not dwell on the past. Pag-usapan natin yan. May dalawang tao po sa Bible na very fruitful yung buhay nila because they forget the former things and they do not dwell on the past. Gaya ng sinabi ng Panginoon dito, hindi natin makikita yung mga bagong bagay na ginagawa niya kapag naninirahan tayo, kasi dwell eh. Pag naninirahan tayo sa nakalipas. Kaya, napakagandang maintindihan natin. Mahirap mamuhay sa nakalipas. Puntahan natin si Joseph. Ito pong si Joseph ay isa sa napakaraming bad memories sa buhay. Bad memories, and yet, he chose not to remember. Mas pinili ni David na huwag nang manirahan sa nakalipas o huwag nang isabuhay ang nakalipas. Ito po nangyari. Genesis chapter 41 verse 50. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose sa dalawang lalaki. Kay Asenat, tinawag niyang Manases ang panganay. Sa pagkatwigan niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang wika niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Sa English po, medyo broad o medyo mas maganda yung mensahe. In Genesis chapter 41 verse 50 to 52. During this time, before that day, the first of the famine years, bago mag-umpisa po yung tagutom, 2 sons were born to Joseph and his wife Asenat, the daughter of Potipera.
the priest of On. Joseph named his older son Manasseh. Manasseh means forget the past. For he said, God has made me forget all my troubles and everyone in my father's family. Then verse 52, Joseph named his second son Ephraim, for he said, God has made me fruitful in this land of my grief. Never tayong maging fruitful kapag merong hook po yung nakalipas sa atin. Never tayong maging fruitful, nakagamit-gamit sa Panginoon kapag merong hook yung nakalipas sa ating buhay. O tayo na mismo, nagpapaalila tayo sa mga kamaliang nagawa natin dati, na andun naman yung grasya ng Diyos na mag-improve tayo, magbago tayo, or hindi man ikaw, maaring ginawa ng ibang tao sa kapwa mo na mas matindi yung unforgiveness natin kaysa doon sa taong ginawa ng masama. Or kaya, meron tayong mga regrets na di natin nagawa. Kasama yun sa sinabi ng Panginoon, kalimutan na natin. At kung ang pag-uusapan natin ay bad memories, bad experiences, si Joseph marami niyan. Di ba? Gusto na nga sampatayin ng kanyang mga kapatid. Itinapon sa balon. Kasi sabi ng isang kuya, si Ruben, kapatid pa rin natin yan. Then, actually, nalansin niya yung kanyang mga kapatid. Ibenta na lang natin kasi ayaw niyang patayin si Joseph. At doon sa pagkakabenta, masyadong maraming mga bad memories na naipon kay Joseph. However, Joseph nagdesisyon po siya na wag mamuhay sa nakalipas. Kung tingnan mo, mabait na bata si Joseph. Personally, hindi yun ang struggle niya. Ang struggle niya yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Matindi yun Papatayin siya ng mga kapatid niya, inalila siya, at yung pala, plano ng Panginoon yun. Hindi ginusto ng Diyos na apihin siya. Pero ginamit ng Diyos yung mga pang-aapi sa kanya, ginamit ng Diyos ang lahat ng kapangitan na nangyayari sa palibot niya sa ikagaganda ng bayang Israel. Imagine mo, nakarating siya sa lugar, harapan mismo ni Parao, ni Pharaoh. At ang ano pa dito ang nakatutuwa pa dito, yung biyanan niya, kapangalan ni Potiphar, na nagpaano sa kanya, nagpakulong sa kanya. At nung nakulong siya, kita niyo naman yung kamay ng Diyos. Kasi walang unforgiveness kay Joseph Pag walang unforgiveness sa puso mo, apihin ka man ng tao, kakampi mo ang Diyos. Ano man ang mga planong pangit ng tao laban sa'yo, pero wala kang unforgiveness at lagi mo itong pinapa sa Diyos, laging yung magandang plano ng Diyos para sa'yo. At mangyayari. Ganun ang nangyari kay Joseph. Kaya nga sanabi ni God, yung opening verse natin kanina, forget the former things, do not dwell on the past. Tanong, ano ba yung mga pangit na nangyari sa nakalipas? Sa iyo, sa kapwa mo, sa kalusugan mo, sa pagkatao mo. Sabihin na natin, ginawa kang basaan ng ibang tao. It doesn't matter. Kasi pwedeng gamitin ng Diyos yun sa mas magandang kalalagayan mo ngayon. Kaya ang sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 43, verse 18 to 20, forget the former things, kalimutan mo na yung nakalipas. Do not dwell on the past, wag ka nang mamuhay sa nakalipas dahil may gagawin akong bagong bagay. Ngayon, hindi makapasok yung mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa atin kapag nananatili tayo sa nakalipas. Unforgiveness, regrets, paghigante, o pagbaba ng tingin mo sa sarili mo. Kasi ganito ako dati, ganito ako noon. Tapos na yun Tapos na yun. Ngayon, itong si Joseph, napakaganda. Nagpatawad siya. Sabi mo nga sa katabi mo o sa sarili mo, nagpatawad si Joseph. At yun ang dapat nating gagawin. The first thing na dapat nating gagawin to forget the past is to forgive ourselves. Patawarin natin ang sarili natin. Sige, sabihin na natin, tayo yung unang nagkamali. Patawarin mo. At yan ang ginawa sa iyo ng Diyos. Yan ang unang ginawa sa atin ni God. Pinatawad niya tayo ng si Jesus Christ na pako sa krus ng Kalbaryo. At yung kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus Christ, mangyayari yun kapag tinanggap natin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ang unang domino effect
Ang unang domino effect ng pagpapatawad ng Diyos sa atin ay pag pinatawad mo ang sarili mo, then you will forgive others. Ang laki ng ginawang kasalanan ng kanyang mga kapatid Joseph, but Joseph choose to forgive. Kaya nga sabi niya, dito sa Genesis, di ba, binasa natin, ang unang anak ko, ipapangalan ko, Manase. Ibig sabihin, niloob ng Diyos na makalibutan ko ang lahat ng mga kapighatian, ng lahat ng kalungkutan, ng lahat ng pang-aapi, ang lahat ng kapangitan na nangyari sa akin sa nakalipas. Alam nyo, kung tututok tayo sa sarili natin, kung tututok tayo sa kapwa natin, never nating makalimutan yan. Pero kung ibabaling natin ang ating kaisipan, ang ating puso sa Diyos, nako, para ka lang naglagay ng yelo sa katanghaliang tapat hanggang 2:00 sa bubong mo, natunaw na kagad. Ganun po. There is only one formula for forgiveness. Look upon the love of God. Sabihin na natin, sige, andyan, totoo talaga. Sinaktan tayo, ang daming mga ginawa sa atin ng kapwa natin, pero tutunawin nyo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, forget the former things, do not dwell on the past. Dahil may gagawin akong bagong bagay. Then pangalawa, ano yung pangalawang pangalan ng anak niya? Ephraim. Ano yung sabihin ng Ephraim? Niloob ng Panginoon na maging mabunga, matagumpay ang aking buhay. Totoo naman naging matagumpay ang buhay ni Joseph doon sa Egypt. Hindi lang siya naging pangalawa ni Pharaoh. Imagine mo ha, nakabilanggo sa kasalanang hindi niya ginawa. Kaya totoo yun, may mga nakabilanggo na hindi nila ginawa yung kasalanan. Malalaki ang lamok dito. No? At yun, hindi lang siya naging pangalawa. Actually, para kay Parao, mas angat si Joseph sa karunungan at sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni Pero, sige, ikaw na lahat. Yung pagkain ko lang ang pakialaman. Pero ikaw na lahat. At naging blessing si Joseph sa kanyang mga pamilya na naiwan sa Israel, sa Judah nung panahon na yon. Millions. Nagkaroon ng milyon na mga Israelita sa Egypt. And from there, di ba, ginamit ni God si Moses na tumawid sila sa tuyong dagat at naging bansa sila. But the reality is, nung panahon ng kahirapan, ginamit ni God si Joseph para magkaroon ng isang bansa mula sa bansang Egypt na kung tawagin natin ay Israel. Mula sa isa, naging marami. Kaya, ulitin ko ulit, kung loloobin ni God na mag-uusap kayo o mag-usap tayo ni God, isa sa kanyang sasabihin, yung mga nangyari sa iyo sa nakalipas, kalimutan mo na, at tingnan mo yung mga bagong bagay na gagawin ko sa iyo. At sa New Testament, may isa pa, na lingkod ng Panginoon na very effective yung prinsipyo ng Panginoon. What is the principle of God? Forget the former things. Kalimutan mo na yung nakalipas, lalo na yung mga bagay na hindi naluluwalhati ang Diyos. At ang tingnan mo yung mga bagay na naluluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Anong sabi ni Paul? Ito naman si Paul. Ginamit niya po ang prinsipyo ng Panginoon na siyang prinsipyong gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Forget the former things, do not dwell on the past, kalimutan mo na ang nakalipas, lalo na yung mga bagay na nagpasakit sa iyo ng kalooban dahil hihilumin ng Panginoon niya. Basahin muna natin sa English. Anong sabi dito? Philippians chapter 3, verse 12. I don't mean to say that I have already achieved these things, of what I have already reached perfection. But I press on to possess the perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on the one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Sa Tagalog, Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus. Nang tawagin niya ako, paano natin magagawa ang layunin ni Kristo sa atin? Una, mga kapatid,
Hindi ko pinapalagay na natupad ko na mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang mga nakaraan at sinisikap na makamtan ang mga nasa hinaharap. First, forget the past. Lalo na yung mga bagay hindi na makakapagluwalhati sa Panginoon. Kalimutan na yun. At sinisikap na makamtan ang mga nasa hinaharap. Pangalawa, sikapin yung mga nasa hinaharap natin, yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Yun ang maging focus natin, yung buhay na hahantong sa langit. Sige, sabihin natin may 1 million ka a week, 4 million to 5 million a month. Para hanggang saan yan maaabot niyan? Merong nga babae na ang pangalan niya ay si Cresda Rodriguez. Milyonaryo, ang daming sasakyan. Ang laki ng bahay, ang daming pera. Nung nagsakit siya, 40 years old, namatay po siya. Sabi niya, walang magawa ang pera ko. Walang magawa ang bahay ko. Walang magawa ang lahat-lahat na material sa akin. Yung buhay na hahantong sa langit ang maganda nating pagtuunan ng pansin. At ang sabi niya ni Paul, ganyan ang dapat maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Para maunawaan natin yun is forget the past. Forget the former things. Sinasabi niya yan pinasasabi ni God sa mga Israelita through Isaiah. Alam niyo kung babasahin niyo yung verse 1 hanggang end verse ng Isaiah 43, ini-establish ni God sa Israel, ako ang Diyos nyo. Ba't nyo pa babalikan yung mga Diyos-Diyosan na tinuro lang sa inyo ng mga tao? Ganon din tayo. Alam nyo, there is two common principle. Si Joseph the Dreamer at si Paul. First, they forget the past. Yung mga bagay na hindi makapagluluwalhati sa Diyos. Even yung tagumpay nila, hindi nagpapayabang yun sa kanilang kaisipan, sa kanilang pagkatao. Dahil alam nila, it's all about God. Then pangalawa, meron silang eternal perspective. Ang eternal perspective nila, it is about God. Magandang may maganda kang sweldo, magandang meron kang sasakyan, magandang may bahay ka, maganda yung mga bagay na yan, pero alam niyo, it is not the fulfillment of what God is telling us to do. First, forget the past. Tayo lang naman po ang time-bounded. Ang problema nun, hindi lang tayo time-bounded. Regrets-bounded pa ang marami sa atin. Unforgiveness-bounded pa ang marami sa atin. Ang pangit makita, ang pangit malaman, matagal na tayong Kristiyano pero matagal na rin tayong may sama ng loob. Matagal na tayong Kristiyano pero pag nakita natin kapwa natin na bumabalik pa yung sama ng loob natin sa kanila. Alam nyo, sa totoo lang tao tayo. Okay, sige, bumalik yung sama ng loob mo. Pero pag na-remember mo ulit yun, mas ma-remember mo yung grasya ng Diyos kung paano kanyang pinatawad. Kasi tao tayo eh. Hindi totoo na pag nakita mo yung tao, hindi mo maalaala yung nangyari sa kanya. Maalaala mo yun. Pero pag naalaala mo yun, mas lumulutang yung grasya ng Diyos. Yun ang sinasabi doon. Kaya naging fruitful si Joseph. Sabi niya, pangalan ng unang anak ko, Manase, kasi niloob ni God na makalimutan ko yung mga paghihirap ko sa bahay ng aking tatay. Di ba nung nakita niya yung mga kapatid niya, una parang grabe yung iyak niya. Kasi ang sama talaga ng naranasan niya eh. Kaya lang, yung eternal perspective ang tinignan niya eh. Yung gusto ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, huwag tayong matali sa sama ng loob at di pagpapatawad ng nakalipas. Huwag tayong matali sa mga regrets ng mga bagay ng nakalipas. Ang tingnan natin, yung mayamang grasya ng Panginoon sa atin, yun ang tiningnan ni Joseph at tiningnan ni Pablo. To end, kung si God kaya, kakausapin tayo, at alam natin si God talaga yung kumakausap sa atin, ano kaya yung pwede niyang sabihin sa atin? Possible, big possibility. Sasabihin niya, Isaiah 43, verse 18 to 20. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new things. And these new things mangyayari sa atin because of the Lord Jesus Christ. Ulitin ko ulit, kung magpapakita si Lord sa atin, loobin ni God, kahit sa panaginip, o kausapin kanya sa iyong quiet time, meron kang madinig still small voice, ano kaya tatanong niya? At ano kaya sasabihin niya sa atin? Anong mensahe niya?
And this is possible message ni God. Kalimutan mo na nakalipas, huwag ka nang manirahan sa nakalipas, at tignan mo yung mga bagong bagay na gagawin ko sa iyo. At dumating man sa iyo na maalala mo yon, mas lumulutang yung mayamang grasya ng Panginoon sa buhay mo. Pagpalain po tayo ng Panginoon at mula dito sa Tanay, dito sa bundok ng Tanay, dito sa Loamping Gam Site, pinapaabot namin sa inyo, sa aking pamilya, ang masigabong pagpupuri, maluwalhating pagpapalit ng taon, at lagi nating makita, magpalit man ng taon, hindi mawawala ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Ulitin ko ulit, if there is message that God wants you to hear, ito yon. Isaiah 43, verse 18 to 20. Kalimutan mo na ang nakalipas, huwag ka lang ilibing sa limot ang nakaraan, at tingnan mo aking bagong bagay. Alam nyo, to end, kung meron man tayong babalik-balikan sa nakalipas, 2,000 years ago, merong Diyos na nagkatawang tao, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, na siyang dahilan ng ating tagumpay. Mula sa pagkakalugmok ng kasalanan at kabiguan at mga maling desisyon, merong Kristo Jesus na naipako sa krus at namatay, muling nabuhay, na magiging dahilan ng ating tagumpay. Hindi lang tayo, kundi kasama ng mga taong naging kasama ng ating history sa buhay. Gaya ng nangyari kay Joseph, the dreamer, at gaya na nangyari kay Paul the Apostle. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po. Salamat po sa panonood.